A story about God of Egypt. So, ang story nun is, meron isang hari na kinoronahan ng kanyang ama. At before the coronation, biglang may dumating isa pa niyang anak na itinakwil ng hari dahil na rin sa maling ginagawa nito. And then, nakipagbunong braso siya sa kanyang kapatid para lamang makuha ang korona na dapat ay sa kanyang kapatid. Gusto niya na siya ang iproklamang hari, hindi ang kanyang kapatid, dahil iniisip niya na mas makapangyarihan siya. Nangyari, nagapi niya ang kanyang kapatid na dapat yun ang magiging hari. Natanggal niya ang korona, napunta sa kanya. Siya ang naging hari, yung masamang kapatid. And then, binago niya ang lahat ng pamamalakad. Pinahirapan niya ng husto ang mga tauhan. Ginawa niya parang slave. Nagtatrabaho, umaga't hapon, walang pahinga. Yun yung masamang kapatid na ang namamalakad. And then, yung kapatid niya na mabait is nilagay niya sa presuhan kung saan tagong presuhan kung walang nakakikita. Tapos, tinanggal pa niya ang kabilang mata kung saan meron itong kapangyarihan. Kinuha ng isang ordinaryong tao lamang, kinuha niya yung mata kung saan tinago ng kapatid na masama para mawala ng kapangyarihan ang kanyang mabait na kapatid. Kinuha niya ito dahil gusto niya makalaya sa sobrang kahirapan, sa sobrang panggagamit ng masamang kapatid na ito, at gusto niya makalabas sa naturang palasyo. Ngayon, nakalabas na sana sila sa palasyo, ngunit ang kanyang jowa na kasama niya ay natamaan. Ngayon, ito'y namatay. Ang ginawa ng ordinaryong tao lamang ay pinuntahan niya ang God, kung saan yung kapatid na mabait, pinuntahan niya at ibinalik niya doon ang mata niya. Ngunit meron siyang kondisyon. Yun ay para ibalik ang buhay ng kanyang jowa na namatay dahil sa pagtangka nilang pagtakas, ngunit naabutan sila ng masama niyang kapatid at natamaan ng kanyang jowa. Kailangan may kapalit bago niya ibigay yung naturang mata niya. Marami silang pinagdaanan para lamang makuha ang minimithi ng isang ordinaryong tao dito sa kanyang kasintahan na maibalik ang buhay niya. So ngayon, yung kaluluwa ng isa ay naglalakbay na. Tapos, hinihingan siya ng pabuya. Kung gusto niya makalabas, kailangan meron siyang ibigay doon, either gold or something na makapangyarihan na makapagpabalik ng kanyang buhay. Ngayon ay siya ay naroroon, kailangan niyang meron silang gawin at may makuha silang something na maibigay para doon sa babaeng namatay, at yung kaluluwa niya ay bumalik sa katawan at muli siyang mabuhay. Ngayon, humingi siya ng tulong sa kanyang ama kung saan siya ang tinatawag na God of Sun. Nakipagtalo pa siya sa kanyang kapatid, marami siyang pinagdaanan. So, to the point na nanghihina na siya at sabi niya, hindi talaga siya ang nararapat na pinaralangalan bilang isang hari. Niisip na lang niya na wala na siyang pag-asa at talagang pinaubayan na niya na talagang hindi para sa kanya ang maging hari at para sa kanyang kapatid. Hindi siya worth it. Ibig sabihin, minamaliit siya. Ngayon, sinabi ng isang ordinaryong tao na mayroong purpose ang lahat. Kung siya nga na ordinaryo lang ay nagawa niyang kunin ang isang bagay na mahalaga, nagawa niyang ibalik ang kanyang mata at nagbukas ng liwanag sa kanyang sarili. Siya pa kaya na may kapangyarihan siya? Hindi pwede na kapangyarihan lang niya, doon lang siya makakapagdepende. Kahit wala yung mata niya or kahit pa maraming humahadlang, meron pa rin siyang kapangyarihan kung kaya't siya ay inaasahan ng kanyang papa, at tama ang desisyon nito na maging hari siya at kailangan niya yung patunayan. Ito namang babae na malapit sa kanya ang nagboluntaryo at nag-sacrifice. Isang mahiwagang porseras nga na mayroon ding kapangyarihan. Ang inabot niya rito sa kaya doon sa ordinaryong tao na humihingi ng kapalit doon sa mata niya para maibalik, para lamang mabalik ang kanyang jowa. Binalik niya ito at dito nga ay ilalagay na sana ng kanyang jowa ang porseras na iyon, subalit natigilan ang mundo, ang lahat-lahat. Dahil tinalo
ng kapatid niyang masama, ito nga papa niya ng God of Sun. Kaya naman nagkaroon, binalot ng kadiliman ang lahat-lahat. Ang akala ng isang kapatid na mabait na talagang talo na siya. Ngunit nilakasan niya ang kanyang loob at nilabanan niya hanggang siya ay nagwagi. Nagawa niyang magapi itong kanyang kapatid na masama hanggang sa siya na nga muli ang ginawang hari. Sinabi niya rito na ang purpose niya talaga is yakapin ang mga nasasakupan niya at mahalin at protektahan niya ito at walang makakagawa nun kundi siya lamang. Ay muling lumiwanag at bumalik ang kanyang ama at sinabi nito sa kanya na nalagpasan niya ang kanyang mga pagsubok at karapat-dapat talaga siya na maging hari. Doon nagtatapos ang kwento. So minsan sa ating mga buhay, meron lang talagang hindi talaga madaling maging success. Meron talagang pagdadaanan muna bago mo makuha ang iyong gusto. Kailangan mong pagsikapan, kailangan mo ng sacrifice, kailangan mong makita na marunong, worth it ka ba talaga para sa bagay na yun. Sinusubukan muna ng Panginoon. Yun yung nakikita ko doon sa story ng Gods of Egypt. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Thank you. Makaupo na nga bilang hari, binago na niya ang patakaran sa taas kung saan ang mga kaluluwa ay magpapasis lang ng mga ginto or anumang bagay para makatawid sa kabilang buhay. Iba na ang kanyang ginawang patakaran. Ito ay kailangan gumawa na muna ng mga good deeds. Ang good deeds mo ang siyang makakatulong sa iyo. Hindi mo na kailangan ipakita yung mga ginto, hindi na kailangan.